Good morning everyone. Right now papunta kami sa Taipei Main Station. It's around 8 a.m. in the morning. And welcome sa day 2 ng aming itinerary here in Taiwan. Sa mga hindi pa nakakapanood, I'll attach a link on the description below. Day 1 namin papuntang Taiwan. Kahit walang breakfast, ito kami ngayon naglalakad papuntang Taipei Main Station para sa aming group tour na nabook namin sa Klook. Sa mga kagaya namin nagbabakasyon abroad, sa Klook talaga kami nagbo-book ng mga activities namin. Kahit hindi group tour, pwede kang mag-book sa Klook na tickets, mga entrance tickets sa mga attraction, eSIM or SIM cards for your internet access during the trip, transportation, kagaya nila ng bus access o kaya train access, even food sa mga famous attractions, sa mga kabili ka rin nun. Actually, kahit mag-book ng hotel, meron din sila. Although, meron ding ibang app sa pag-book ng mga attraction or similar like Klook. Siguro Klook lang talaga yung nagdo-dominate sa market when it comes to this kind of business. Kaya ito na rin yung pinili namin. And honest for goodness, mas convenient talaga gumamit or mag-book through the Klook app. May mga bagay kasi na ang hassle lang talaga gawin, especially kapag nasa bakasyon ka. Number 1 na dun is yung pumila para bumili ng ticket. Imagine mo, pupunta ka dun sa attraction. So pagdating mo sa entrance, kailangan mo mag-queue para bumili ng ticket para makapasok sa loob. Madalas kapag weekend, mahaba agad yung pila. Especially kapag sikat yung pupuntahan nyo. Diyan napapasok si Klook. Basta nakapag-book ka in advance, na kailangan pumila pa para bumili ng ticket. Minsan makaka-receive ka na agad ng QR code, which is ayun ang ipipresent mo para makapasok. So dito na tayo sa Taipei Main Station. Around 15 minutes walk din yun from our hotel. Ito talaga yung mga kami sa Taiwan. Malinis at malawak yung mga station nila, kagaya nitong Taipei Main Station. Sobrang laki sa loob. Mapapasana all ka na lang talaga. Sana meron din sa Pilipinas. Yung ma-experience mo to first hand is one of the things na nakaka-enjoy gawin sa ibang bansa. Kasi nga, dito mo lang may experience yung ganito. Kahit pa normal sa kanila yung ganitong bagay. Right now, naglalakad kami papunta sa meet-up point namin. Sasakay kami ng bus. And magjo-join kami ng group tour papuntang Yellow Geopark. Pero hindi lang naman yun yung pupuntahan namin today. Marami yung kasama sa group tour. Yan lang yung first stop namin. 9 a.m. yung call time. And andito na kami ng around 8:30. Ang aga sa totoo. And isa to sa mga cons kapag nag-book kayo ng group tour. Siyempre, kailangan nyo mag-adhere sa call time na nakaset. At hindi pwede ang Filipino time. Besides, okay din na medyo maaga kayo kasi kung hindi pa kayo nag-breakfast, pwede kayong mamili ng kakainin dito sa mismong main station. Maraming Family Mart na open. And most of the time, ang binibenta sa Family Mart ay pagkain or drink. So, hindi na namin namalayan yung oras after siguro ng an hour or more. Nakarating na kami dito sa first destination namin, which is ang Yellow Geopark. Sa mga oras na ito, nagtataka kayo, naglalakad kaming ng may dadalang payong. Hindi lang halata, pero medyo mainit na ng mga oras na yun. So, welcome sa aming first stop. Papasok na kami sa loob ng park. Tinanong namin kung pwede magpalipad ng drone. Unfortunately, bawal. Although may nakita ko mga vlogs na nakapagpalipad sila ng drone. At nag-check din ako ng regulations if possible ba. Pwede, kaso nung tinanong namin yung tour guide namin at yung nasa entrance, pareho sila sinabi nila bawal. So, hindi na lang namin pinili. So, walking activity to. Yung daanan mismo pwede naman siya for PWD or senior citizen. Makakadaan naman yung wheelchair, although hindi sa lahat ng parte. Just a few things lang about the Yellow Geopark. Situated ito sa north coast ng Taiwan and isa itong cave. Honestly, hindi ko rin alam ano yung cave, so ginugol ko. Sabi dito, high point of land that extends into a river, lake, or ocean. Kaya naman siya tinawag na geopark kasi itong landmass na to, namumove siya from geological force
from mountain extending papuntang dagat. Hindi lang to sa group tour available ha, pwede nyo puntahan to. DIY, MRT at taxi lang, mararating nyo rin to. Pro tip lang din, pumunta kayo na mas maaga, mas okay kasi hindi pa mainit or hindi direct yung araw. Mas may ikot nyo yung buong park. And makakapag-picture kayo ng walang asungot. As you can see here, ang dami na nakapila dun sa Queen's Head. Be mindful lang, hindi sa lahat ng area pwedeng lumakanta ng rock formation. So after ng mabilisang photoshoot namin, ito na kami naglalakad pabalik ng bus. Sa totoo medyo nakakapagod din especially wala kaming breakfast. Siguro epekto na rin ng walang tulog. Besides, meron din kaming sasadyain dito, yung pasalubong center. So ayon na rin sa ibang vlog, dito sa Yelyu yung pinakamurang bilihan ng pasalubong. And we take the opportunity para mamili na ng marami since hindi mo rin alam kung kailan ka makakabalik sa mga lugar natin. Another thing na kinagigiliwan namin kapag pumunta sa pasalubong center or any store dito sa Taiwan, na kapag pasalubong yung pinag-uusapan, hindi talaga sila madamot magbigay ng free taste. So lahat ng store nag-aalok ng free taste ng kahit anong item nila sa totoo. So na lang din may hiyatan. So after ng Geo Park, papunta na kami ngayon sa second destination namin. Pero meron kaming quick break dito sa tapat ng Shenandong Refinery site. Pero abandoned na siya. Kaya medyo creepy. Meron ding quick stop dito sa Golden Waterfall. Binigyan lang kami ng 10 minutes ng tour guide to take photos. Kaya naman, sinulit na namin. So, ang next stop naman natin is yung city dito sa taas ng bundok. So far, hindi talaga ganun kalamig kung pumunta kami. One is summertime kasi. And mas okay na rin siguro yun kesa umulan pa. As you could see here, medyo mataas itong lugar na to. Parang Baguio or Tagaytay. So, ini-imagine ko, siguro ang sarap sigurong bumalik dito kapag winter time. Sa mga oras na to, bago kami bumaba ng bus, in-advise na rin kami ng aming tour guide na dito na kami mag-lunch since maraming kainan sa loob. Unahan ko na kayo. Dito ako nagka-trouble sa pagre-record. After namin mag-lunch, hindi ko alam kung nabura ko ba yung record ko pasok sa mga tindahan. Pero wala talaga akong mahanap sa mga dinownload ko. So, 3 things lang. 3 bagay na pwede mong gawin dito sa Jifen Old Town. Mamili ng pasalubong, kumain, at mag-picture. Top 3 na bagay na nabili namin dito. Authentic oolong tea ng Taiwan, iba't ibang klase ng nougat, and iba't ibang klase ng cake biscuit. Marami ring tindahan na Taiwan chocolates pero mas mura yung nauna. Lunchtime na, so as you could see, sobrang daming tao. And gusto namin may laman yung tiyan namin bago kami mag-ikot-ikot sa loob. Kaya naman, yung unang resto talaga na nakita namin dun kami kumain agad. Besides, iilan lang din naman yung naiiba. And just to save time na rin sa kakaisip o kakapili, pinusya namin dito braised beef noodles. And if I were to rate this, siguro 7 out of 10. Flavor wise, medyo naninibago talaga kami sa lasa. Bouncy yung noodles at marami yung servings. Kaso, medyo may kamahalan siya. So, around 300 plus per serving nila. Sa mga magtatanong kung anong credentials ko para mag-rate ng pagkain, nakita nyo ba yung double chin ko? Patunay lang yan na mahilig talaga kaming kumain. And marunong din naman kami mag-identify ng flavor profile ng pagkain. So meron silang terrace dito na makikita mo yung overview ng lugar. As you can see, para lang talaga siyang Baguio. Mahangin tas medyo may cold breeze ng konti. Ito yung kinain namin. Unfortunately, ito na lang talaga yung na-recover ko.
Tas milk tea sa Xingfutang para sa milk tea experience. Okay naman. So after nyo mamili, don't miss this spot. Isa to sa mga highlight ng lugar na to. Lang ng Jufen pag hindi ka nakakuha ng picture dito. So after namin sa Jufen Old Town, dito naman kami papunta sa Shifen Waterfalls. Doon sa Jufen, medyo mahaba-habang lakaran din yun. Kasi pataas siya, tapos pababa, tapos akit ulit. So right now, naglalakad kami pababa ng falls dito sa gilid ng river. In fairness talaga sa kanila, ang linis at saka ang ganda. Yung ilog nila, wala ka man lang makikita kahit isang basura na lumulutang. Tapos ang dami pang isda. So nandito na tayo dun sa bridge na nakikita ko rin sa mga vlog. Mayugyug nga talaga siya. Kasing gumigewang-gewang. Pero somehow safe naman siya kasi mukhang maganda yung pagkakagawa ng structure. Maganda rin kumuha ng picture dyan sa may bridge mismo. Kaso ang daming tao. Sa left side din ng bridge, meron ditong rail track. Tapos pagdating mo dito sa baba din sa kabilang side, ito na yung part na maraming tindahan ng pagkain or saan kayo pwedeng mag-snack. Light snack lang naman. So around a minute or two na lakaran, mararating nyo din agad yung falls. Hindi lang nga lang doon sa pinaka main view deck. Sa street food ng Taiwan, mahilig sila sa mga ganito, yung iniihaw. Pero yung iniihaw nila more of meats or processed meat like sausage. So, ang dami talaga nagbebenta ng sausage dito. Meron din silang pa-fish pan dyan. Pwede kang bumili ng feeds para pakainin. Which is nakakaaliw din naman. So, malapit na tayo dun sa falls. Isa pa sa mga kinatuwa ko dito sa falls na ito. Bukod sa maganda yung daanan nila, marami kang pwedeng bilhin, maraming stores na nagbebenta ng pagkain, inumin, souvenirs, at pasalubong. Kahit hindi ka na bumaba dun sa mismong view din, makakapag-picture ka rin naman, nakita yung falls kasi parang hagdan-hagdan yung view deck niya. Very ideal siya kung may mga kasama kayong toddlers or senior citizen. Pwede na kayo dun sa mismong taas na banda. No need na bumaba. Pero if again, kaya naman ng binti nyo, why not? For us, we opted na dito na lang tingnan yung falls. In all fairness, ang ganda at saka ang laki ng falls na to. I would say, ang ganda rin siguro nito sa baba. Meron namang elevator pababa nung sa main view deck, kaso for PWD use lang. So here's the Shifen Waterfall. Of course, hindi mo mawala ang mabilisang picturean. So, ito na nga yung sinasabi ko. So, kung gaano kahaba yung nilakad nyo papunta, ganun din yung gagawin nyo pabalik. Pero pag napagod naman kayo, pwede naman kayo makiupo dyan sa mga upuan, sa mga tables. Wala naman sigurong magagalit since for public use naman siya. Of course, if malapit dun sa tindahan, muli na din kayo. So, after this, papunta na kami sa final stop ng aming tour, ang magpalipad ng Sky Lantern. Ang dami ko nakikita, ito yung ginagawa nilang profile picture after nilang pumunta ng Taiwan. Aside from Taipei 101. Bale dito, since nasa group tour kami, yung tour guide na namin mismo nag-coordinate kung saan kami kukuha nung lantern. And meron siyang bayad. It's around 200 NTD. Hindi naman siya required na gawin. Pero since nandito ka rin naman, why not try? So medyo ipa-fast forward lang natin ng konti yung video kasi medyo matagal tong kuha na to.
hawak-hawak ko lang talaga yung camera habang nagsusulat. And iniisip ko rin kung ano yung susulat. Ito pressure to kasi although alam mo naman kung anong gusto mo or gusto mong hilingin, parang ang hirap magkamali ng hilingin. And if hindi nyo naiintindihan kung ano yung sinusulat ko, huwag nyo nang intindihin. Nakakasulat siya sa ibang language. Kaya focus na focus ako sa pagsusulat. Kinakausap nga ako nung babae. Tinatanong niya kung tapos na yung kasama ko kasi lumabas na or naghahanap pa siya ng CR. So since hindi kami nagkaintindihan, ending umalis na lang siya. So yung mga kaibigan ko yung nasa likod ko, nagsusulat din sila ng kanilang mga hiling. So kasama sa bayad yung mag-a-assist sa inyo para paliparin yung lantern. So medyo may pa-konting picture activity siya kagaya ng nasa video. Aliw nga kasi i-direct ka talaga nila kung anong mga posts yung pwede nyong gawin. Sila na rin yung kukuha para sa inyo. Yung lantern pala may 4 sides yan. Tapos each side susulatan nyo ng kahit anong wishes usually. Fun fact pala, yung lantern hindi siya originally ginagamit para ng wishing lantern tapos papaliparin. Sabi ng tour guide, ginagamit dati yung lantern to signal na merong invasion na mangyayari. So, yun lang hinatandaan ko. Meron ding iba't ibang kulay yung lantern na yan. So, kayo mamimili kung anong kulay kasi per kulay may iba't ibang meaning or wishes. So, for kunyari, love, wishes, ganun. May kulay na dedicated for that. For wealth, or promotion, etc. Gusto mo na multicolor yung lantern mo. Meron lang additional fee. Pero syempre sa amin, okay na kami sa isang kulay lang. Again, nagta-travel naman kami para mag-enjoy lang. And not to break the bank. So mabilis lang tong activity na to. Siguro mga around 5 minutes lang. Ang mahabang part lang talaga is yung pagsusulat. Kasi syempre, nakadepende yun kung gaano kayo kabilis magsulat. And nakakatawa din talaga kasi ang galing din nilang kumuha ng picture. Sila pa nga talaga yung magdidirect sa inyo kung anong mga posts pwede nyo gawin. Tatadta rin nila ng pictures yung mga cellphone nyo. Kasi nga naman why not, kayo na lang mamili kung anong mas maganda. Another fun fact, yung residents dito, pwede silang mamulot ng mga nalaglag na lantern. Yung mga nasunog na, tapos bumagsak na. Ang ginagawa daw ng mga residents is, kapag umakyat sila ng bundok or nanda sila sa field, kokolektahin nila yung mga nalalaglag. After nila makaipon ng around 100, really sure kung ilan, pwede nilang ipalit for cash yung mga naipon nila. Which is additional income din sa resident. If tama yung pagkakaalala ko, binabalik nila yun sa mga store na pinupuntahan ng tourist. And of course, bago matapos ang aming day 2 itinerary, punta naman kami sa second night market dito sa Taipei. So, sa day 1 namin, pinuntahan namin yung Rawe night market. Ito naman mas malaki. Difference lang dun sa Rawe, parang isang buong street siya. Dito pahabang street tapos may paikot. Dito sa Bungad, almost similar din yung paninda, kagaya sa Rawe. Pero meron lang talagang isang nangingibabaw na kapag nadadaanan ko, medyo iniiwasan namin. Sabi nga nung katrabaho ko, hindi makukumpleto yung pagbisita mo sa night market kapag hindi mo na-try tong pagkain na to. Pero honestly, natapos yung buong itinerary namin nang hindi namin tinatry to. Ito yung stinky tofu. Just to describe kung anong amoy nung stinky tofu. Kung napadaan na kayo sa Divisoria, banda sa may palengke ng karne at isda, tapos sumabay yung truck ng basura para hakutin yun. Ayun yung amoy ng stinky tofu. No offense, pero syempre, nasa pangalan na nga niya, mabaho talaga siya. Sabi nga nila must try. Pero, meron nga nag-try nung Chinese na kasama namin kanina sa group tour. Actually, hindi niya rin naubos tapos kinailangan niyang itapon sa baba. So, dito na kami sa Shilin Night Market. One thing in particular dito, ang daming arcade games. Siguro dito nagpupunta yung mga nagde-date na magjowa. At saka syempre siguro yung mga gusto maglipot. So eto na nga, sarado yung food court sa baba. So paglabas namin, nakita namin tong Hot Star. Isa rin to sa mga gustong-gusto rin namin i-try. Buti na lang nakita namin din kahit wala sa plano namin na sadyain talaga. And since wala nga kaming napala doon sa food court, which is ayun talaga yung sinadya namin,
nakita namin tong teppanyaki na restaurant na maraming kumakain sa labas. Hindi kami nagkakaintindihan, trinay namin pumila at nagpa-reserve. After 15 minutes ayun, nakaupo na kami. Tabi-tabi nga lang kayo kasi ang dami din talagang gustong kumain. First time ko lang din makapag-try ng teppanyaki na ganitong style. Although nakapag-try naman na kami dito sa Pilipinas, of course. Dun sa Mega Mall, marami namang teppanyaki dun. Dito iba, deconstructed teppanyaki to. And ito rin yung mga nauuso ngayon sa Pilipinas at ibang bansa na may nagluluto sa harapan mo. Dito lang walang entertainment kasi parang common food kasi sa kanila to. Dito rin, ikaw mismo yung kukuha ng rice mo. Meron silang parang rice cooker sa labas. Pati drinks, meron silang iced tea na hindi matamis. Parang black tea siya. Kung nagugutom na kayo, hindi ko nire-recommend na dito kayo kumain kasi medyo matagal to. Kaya to, pinas forward ko na yung video para lang matapos agad si Kuya. Kasi yung ginagawa nila parang batch na yung niluluto nila. Parang doon sa lahat ng taong nakaupo. Sa kanila, isa-isa yung lutuin yung per order nyo. Meron silang mga steak cut like sirloin or T-bone cut, ganun. Meron silang oyster omelette. Mga common na pwede mong orderin na type of meats. Siyempre, for the chopstick tayo kasi wala naman mahingin ng kutsara at tinidor dito. Siguro para sa akin, around 8 out of 10 tong experience na to. Food-wise, okay naman, 7 out of 10. Pero 8 out of 10 kasi, siyempre, authentic yung experience. One is, mga local yung mga kasama namin kumakain. And local Taiwanese din yung mga nagluluto. So if nakarating ka sa part na to, thank you sa panonood. See you on day 3.